insecure ako pagka ganito ang guest ko na talagang sanay din ho itong magsalita in front of the public. Kasi siya ho ay naku, mamaya baka sabihin naman na ang dami ko na ang ni-research about our guest, pero isa ho siyang life coach. Pag sinabing life coach, akala lang nyo si Coach Tim Cone lang ng Sunmig Coffee ang coach, may mga, pero life coach, narinig nyo ba or first time nyo narinig yan? With us this afternoon, gusto ko hong ipakilala ho sa inyo at magtanungan na rin ho kami bago ho namin sentrohin yung aming pag-uusapan about buhay ng OFW. Let's all welcome this afternoon sa Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW, si Life Coach Chris Tan. Coach, magandang hapon. Magandang hapon, Tony. At maraming salamat sa DZAR, lalo na kay Dindo, kay Sir Paulo, kay Sir Junrey, at kay Ma'am Shah. Ang dami mo nang kilala, Sir Coach. In a very short period of time, mukhang nakilala mo na yung ilan sa mga kasamahan dito. Nakimingle na ako sa family ng DZAR at natutuwa ako, napakaganda ng opisina, napakaganda ng stasyon, at sa lahat ay napakabait ng mga tao. Wow. So I feel very welcome. Thank you very much, DZAR. So mauulit ito, Coach, ngayon pa lang, hindi pa tayo totally nagsisimula ng ating discussion, but the invitation is siguro magkakaroon tayo ng part 2 kasi malaki yung maitutulong mo, hindi lang dito sa usapin ng OFW, all about life, di ba? Opo, nakakatuwa namang marinig na sana nga maulit to. I'm looking forward to that, yes. Tony. Okay. Coach Chris, when we say life coach, simulan natin dito. Ano ba itong, pag sinabing life coach, anong ibig sabihin nito? Oo, napakagandang katanungan. Sa mga kababayan po kasi natin, sa mga listeners ng DZAR, sa Pilipinas po kasi, it's just growing popularity, no? Ngayon pa lang po sumisikat. Pero in the States, in the Europe, usong-uso po yung life coach. Okay. Diba po, pag tinawag nating basketball coach or tennis coach, para rin pong sa buhay natin, kung sa sports nga, nagpapa-coach tayo. Bakit all the more kailangan tayong magpa-coach sa buhay natin, di ba? And pang sinabi nating coaching po, syempre po, ang maiisip natin, yan ba yung nagpapa-psychiatrist? Yun, di ba? Yung nagpupunta sa doktor. Hindi po kami doktor, ano? So, kami po, ang difference po kasi ng psychiatrist or psychologist is basically you study the attitude, behavior before and try to guide them po kung ano ang gagawin nila ngayon. Kami naman po, it's more of alam na naming kaya nyong dumiskarte sa buhay. Kaya so minsan 'di ba na tayo ay medyo nalilito dahil marami tayong choices o marami tayong kumbaga, maraming nakahain dyan Hindi natin malaman kung ano ang tatahakin natin. Pipiliin natin. So, yun ang aming binibigyang linaw, Yung para bang mabigyan kayo ng linaw sa araw-araw nyong buhay. Guidance. Yes. So, pwede yang sa buhay pamilya, buhay pag-ibig, na popular sa Pilipino. Totoo yan, tayo po kasing mga Pinoy, romantic tayo At the same time, pwede naman pong pinansyal, trabaho, or negosyo. So, in a nutshell po, Tony, yan ang ating ginagawa. Alright, sabi nga, baka magtaka sila, especially yung mga nanonood sa atin, parang ang bata mo pa para mapuno ka ng experiences in life kasi ito'y experience natin. Kumbaga, yung kumbaga kung ano man yung mga na-encounter natin day to day, kumbaga na-absorb natin yan at may mga pagkakataong yung ating na-enkwentro na yun o yung ating na-discover na yun ay maisi-share natin doon sa ating kapwa. Yes, opo. Napakagandang naitanong mo yan sa akin, Tony. Dahil marami talagang nabibighani sa pagkaliit ko Akala nila ako ay bata. Ako po ay 35 na. At kung meron po akong kayamanan sa mundo, sana nga pera, Pero sa higit sa kaperahan, I think maganda yung kayamanan ko, which is marami po akong pinagdaanan na pagsubok sa buhay. So, iyan po ang naging sandata ko para tayo ay magkaroon ng wisdom or tinatawag nating karunungan sa pagdiskarte sa buhay. Yes. At yan naman po ang aking advocacy na parang gusto ko sa lalo na sa mga Pilipino, na ma-share ko kung ano ang naging diskarte ko sa buhay at sana may matutunan sila dun at makatulong din sa everyday living nila. Yes. Kaya nga, di ba sabi, dapat natututo tayo dun sa mga pagkakamali natin. Hindi pwedeng nagkamali tayo na mauulit at maulit. Siguro, learn from our mistakes, Coach. Parang, Tony, parang ikaw na ang life coach ngayon. Parang natatakot na tuloy ako.
Okay. So, si Coach ay pwede rin nyo siyang imbitahan kung yung inyong kumpanya ay gusto ng team building. Yes, tama po. Thank you, Tony, na na-mention mo yan sa mga tagapakinig po natin sa DZAR. Kung kayo po ay may-ari ng isang korporasyon or meron lang po kayong event na kailangan nyo po ng speaker, motivation, or inspirational speaker, pwede rin naman po ako sa management or leadership training, team building na usong-usong ngayon dahil summer sa company outing. So, mamaya po, ibibigay ko yung detalye kung paano nyo po ako makukontak. Kasi importante yun, Coach, kasi before, dun sa dati kong trabaho, ang laki ng tulong after the team building, parang nag-iiba yung pananaw ng mga empleyado. Tama po. Oo. Kaya kumbaga kung may oportunidad, kung head kayo at hindi pa kayo nagkakaroon find time na isama ninyo yung team building sa inyong I agree with that. Hindi lang po dahil dyan po ang naging profesyon ko, no. Pag pinag-aaralan po nating mabuti ang tamang pamamalakad sa opisina o ng negosyo, importante sa mga leaders o may-ari ng negosyo na kayo po ang nagiging inspirasyon din sa inyong manggagawa. Tama. At minsan po, pag araw-araw na kayong magkakasama at puro trabaho ang inyong iniisip, nawawala na po yung pakikipagsamahan sa ating mga co-workers. Kaya talagang kailangan po na once in a while, we take a break, mag-outing po tayo, at siguro kailangan po natin ng isang maggagabay sa atin para manumbalik ba yung pakikisama natin sa bawat isa. Tama, okay. So at least dealing with people is not new to you, Coach. Kasi nga, HR head ka before, di ba? Tama po. So at least, sa dami, iba-iba yung parang anak, di ba? Iba-iba yung ugali ng empleyado mo. So yun, lahat ng yun ay, kumbaga, as HRD head, kumbaga, nakikita mo yun. Opo. At nakakatulong din yun, siguro along the way, dito sa ginagawa mong practical coaching, di ba? Tama. Sa ating mga kababayan. Oo, kasi Tony, alam mo, nung ako po'y na-destino sa Human Resources Department, o tinatawag nating HRD, doon ko natutunan na may mga problema ang mga empleyado na direkto na nanggagaling sa opisina. Pero apektado rin ang kanilang performance kung paano sila gumawa sa kanilang opisina pag meron din silang problema sa buhay. Yes, sa family. Kaya po, nung ako yung isang HRD person or executive, doon ko nakita na hindi lang pala ako manager sa opisina. Para na rin po akong si namayapang Helen Vela na pag may problema po sila, syempre tatakbuhan ka po nila. Dun po rin nanggaling naman yung aking siguro expertise na magpayo rin po. Totoo yan. At siguro hindi natin kailangang maging paano ko ba sasabihin ng hindi ako makakasakit? Tumanda para, sabi nga, magkaroon tayo ng experience. Along the way, kahit bata ka, kung ikaw ay isang tao na parang ano man yung nai-encounter mo day to day, I mean, napupulot ka, makakatulong yun. Hindi mo kailangang abutin yung 60 para maging ma-experience ka, Coach, diba? Tama po. Ako po'y naniniwala dyan dahil lahat tayo may pinagdadaanan. Hindi naman din kailangan taga ka sa panahon na sobrang para bang maalaala mo kaya ang buhay mo. Kahit simpleng problema, basta ikay nakabangon, ikay napabuting tao dahil dun sa sitwasyon o problema ang pinagdaanan mo, napakalaking tulong na yun sa pagkatao mo. Yes. And Coach, this afternoon, pag-usapan natin is this situation, the reality na, di ba sabi nga nila, mukhang anumang effort ang gawin ng gobyerno, hindi mawawala yung ambisyon ng isang Pilipino given a chance na makapagtrabaho abroad. At alam naman natin ano ba yung nagiging implikasyon ng pagtatrabaho sa abroad. May naiiwang pamilya, kumbaga maraming nasasakripisyo in short. Opo, tama po yan, Tony. And Tony, kung maiba lang tayo ng konti, nung sinabi sa akin ni Dindo na ang programang aking naimbitahan ako is Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Para bang destiny. Kasi ang issue ng mga OFW, malapit na palapit sa puso ko. Bakit? Dahil ako po, nung kolehiyo, ang tinapos ko ay inline sa Foreign Service. Consular Diplomatic Affairs. Actually po, ako po'y nag-OJT sa DFA. At the same time, ang thesis ko po, nung panahon ni President Ramos, is in line with how you can help OFWs with cases filed against them. So, natutuwa po ako na naimbitahan ako na talakayin ang mga karaniwang problema na hinaharap ng mga OFW at bukod dun,
kung paano to nakaka-apekto sa kanilang buhay pamilya. Yes. And that's the reason why, Coach, sabi ko nga kanina sa pagsisimula, marami kaming in-escape na segments dito kasi nga this is a very nice topic na sabi nga kulang siguro yung 1 oras to discuss, but more or less siguro ano man yung maabot ng ating oras ngayon makakatulong na hopefully makatulong na sa kanila. Sana po. Okay. So yun nga Coach yung sinasabi natin, 'di ba? Karaniwang problema ng OFW is yung adjustment, 'di ba? Kasi nga nasanay sila na magkasama. Actually hindi lang yung OFW na umalis, even yung family na naiwan ay nag-a-adjust din sila. Oo. So, kalungkutan, adjustment daw dun sa bagong sitwasyon, communication, di pagkakaunawaan at yung pagkasabik. But anyway, itong mga karaniwang problema na ito ay hindi talaga maiwasan ba talaga, Coach? Hindi siya maiiwasan, pero ang magandang balita, tayo naman ay optimistic palagi, positive. Syempre, meron namang mga solusyon para kahit papano ay maibsan yung, let's say, kalungkutan. Sige, magsimula tayo sa kalungkutan. Yes. Ang kalungkutan kasi talagang kaakibat na yan ng pagkakahiwalay. Kahit naman hindi ka mang-ibang bansa, kahit na let's say madistino ka lang sa probinsya ng iisang linggo, talagang malulungkot ka dahil kaya po dugtong-dugtong na yung problema dyan kaya ka nalulungkot, wala kayo masyadong komunikasyon. Kaya ka nalulungkot dahil nag-a-adjust ka sa kultura sa ibang bansa o sa ibang probinsya, hindi po ba? Pero iyang kalungkutan na yan, siguro, ang pinaka-best remedy or gamot po dyan is, dun muna tayo sa mga naiwan dito. Yes. Yung mga naiwan po dito, ang pwede nyo pong gawin, higit sa lahat, ito ang panahon na magkabuklod-buklod kayo. Magtipon-tipon kayo, mag-reunion kayo, mag-get-together kayo. Bakit? Hindi naman puro para inggitin si tatay o si nanay na nasa ibang bansa at magpadala sa Facebook ng mga litrato na, oy, nag-get-together kami. Hindi po ganun, ano? Bakit po rene-recommend ko na mag-get-together tayo? Kasi importante na sa panahon ng kalungkutan na merong kayong nalulumbay kayo sa isang kapamilya yung nawalay sa inyo, na at least yung mga natitira dito, mas lalo kayong magkabuklod-buklod. Okay. And sa pagtitipon nyong yan, dyan nyo po pwedeng gawin na para bang mag-reminisce po kayo. Bumalik kayo sa mga panahon na kasama nyo pa si tatay at si nanay. At balikan nyo yung magagandang memories, magandang alaala na let's say nung nagpunta kayo ng Baguio, or let's say naligo kayo sa ilog nung malinis pa ang ilog Pasig, or yung mga small bonding nyo. Bakit po ito makakatulong? Dahil kaya po sinasabing memories are treasures of life. Kasi ang ating mga alaala, regardless kung masunugan ka, magkaundoy, nothing can take that away from you. Whether may litrato ka or wala. So, isa pong remedy yan na alalahanin nyo yung magaganda nyo. Magagandang nakaraan. And ako po, by experience, let me just share with you para po malaman yung hindi ko lang sinasabi to, pero talagang sa loob ko nangyari po sa akin. Ako po'y maagang naulila sa ama. So, pag namimiss po namin siya ng aking mother or ng aking sister, what we do is kami po'y over dinner lang, naghahapunan lang po kami or nanananghalian, babalikan namin yung mga fond memories namin with my father. And nakakatulong yun because para bang nandyan lang din siya. Para bang you live in that moment na nandyan pa siya. Same thing pag malayo sa inyo ang isang kapamilya nyo, maaaring iyon ang makatulong sa inyo na yung sa pananabik ba. All ears ako, Coach, kasi parehas tayo. Untimely din yung pagkawala ng tatay ko. Pero kabaliktaran yung iniisip ko kasi you were saying kanina na alalahanin yung mga panahon na kasama siya. Yun naman kasi parang lalo akong nalulungkot pagka naman pagka ganun yung naalala ko yung tatay ko na ako yung tatanungin ano ba yung gusto. Sabi ko, hindi naman ako yung bunso Ako naman yung pero parang lalo favorite ka ata, Tony, siguro dahil sa ako yung pinaka walang backbone during that time, nakadepend sa kanya. So ganun pala, Coach, yung dapat gawin. Pero Tony, tama naman din niyang yung para bang Renace, na yung iba kasing tao takot silang balikan lalo na let's say kaka-break lang nila sa kanilang boyfriend or yun na nga nagpunta sa Dubai or sa Saudi ang kanilang asawa,
takot tayo kasi ang iniisip natin, paano kung ma-miss ko siya, hindi ko siya kayang hawakan. Pero sa totoo lang po, takot lang po yan na po pwede nating ma-overcome. Once na nasimulan mo nang balikan yung mga good memories po, kahit papaano makakatulong yun kasi parang nandyan lang din siya. And para bang, in a way, you're also glorifying the memory or the presence of the person that you are missing. Pero siguro nga, balikan natin yung binanggit mo kanina. Think positive. Kumbaga parang habang inaalala mo, ay iniisip mo na nandyan din lang siya. Hindi man natin siya nakikita. Kasama natin siya. Parang gano'n. Tama po, Tony. Parang, para bang, kumbaga sa Skype, wala lang video streaming na live, pero in your memory klarong-klaro na nandyan siya. Kaya nga instead na isipin mo ay nalulungkot ka dahil wala, baliktarin mo yung situation para mas maganda. Okay, halfway pa lang ho kami. Marami pa ho kaming pag-uusapan ni Coach Chris, kaya mga kababayan, doon sa mga gusto nga palang magtanong, baka may mga gusto rin ho kayo na itanong, basta tungkol sa buhay, practical coach, diba? Ang bisita ko, kaya makakatulong ho sa atin. Sinisimulan pa lang ho natin yung sitwasyon ng ating mga OFW. Guys, don't change your dial. Babalik po ang ating Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukambibig, ang media network na nakakarating sa bawat sulok ng daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Araw-araw, mahigit 3,000 OFW ang umaalis upang magtrabaho sa ibang bansa. Taon-taon, mahigit sa 22 bilyon dolyar ang kanilang binabalik para sa kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng kanilang pamilya. OFW ang salbabida ng ekonomiya. Subalit walang tinig ang OFW. Wala silang masandigan. Wala silang kinatawan sa Kongreso. Panahon na upang ito ay mabago. Oras na ng OFW Family Party na nagtataguyod sa kapakanan at nagsasatili ng mga hinaing at pangarap ng lahat ng OFW. Sa Mayo 13, imoto ang number 4 sa party list. Ang OFW Family Party List ang pambansang piling ng OFW. The premier conference for managers and supervisors is back. Attend the 4th Annual Summit for Leaders and Managers with the theme Breakthrough to Excellence, Portraits of Success, Executive Leadership Incentives, Innovate, Integrate, Motivate on May 31, 2013 at the SMX Convention Center, Pasay City, Philippines. Make your reservation now. Call Arriva Events at 895-9527 and 895-8058 or log on to www.arriva.com.ph. Once again, make your reservation now. Call Arriva Events at 895-9527 and 895-8058 or log on to www.arriva.com.ph. Araw-araw, mahigit 3,000 OFW ang umaalis upang magtrabaho sa ibang bansa. Taon-taon, mahigit sa 22 bilyon dolyar ang kanilang binabalik para sa kabuhayan, edukasyon at kalusugan ng kanilang pamilya. OFW ang salbabida ng ekonomiya. Subalit walang tinig ang OFW. Wala silang masandigan. Wala silang kinatawan sa Kongreso. Panahon na upang ito ay mabago. Oras na ng OFW Family Party na nagtataguyod sa kapakanan at nagsasatili ng mga hinaing at pangarap ng lahat ng OFW. Sa Mayo 13, imoto ang number 4 sa party list. Ang OFW Family Party List ang pambansang piling ng OFW. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Muli nating balikan Bayaning Manggagawa, Bayaning OFW. Alright, tuloy lang ho kami ni Coach Chris dito ho sa aming pinag-uusapan. Ito hong karaniwang problema ng OFW. Pero yes, talagang ito ay problema, pero lagi nating iisipin, Coach, na in every problem there's a solution. So modern technology nowadays, so pwedeng makatulong ito para kung nalulungkot ka, pwede mo na, unlike before, Coach, di ba, na you have to wait for a month or 2 months para sulat-sulat pa lang noon, or kaya voice tape yung Lalo
lalo na po dun sa mga kababayan natin dati na mga seaman, dun mga nagtatrabaho sa mining. Ang ginagamit po dati niyan is mga satellite phone na napakamahal per segundo. Para bang yung buong kabuhayan mo, imbis na ipadala mo, napunta na lang dun sa pagkabis mo, sa pakikipag-usap. Pero ngayon po, buti na lang, marami na pong naimbento na tinatawag natin computer application like Skype, Yahoo Messenger. Ngayon naman po sa ating mga smartphone at sa ating mga tinatawag na Android phone, nandiyan na yung Viber at yung bagong-bagong line. So, yan naman po, kaya din po natin hina-highlight to, na let us embrace technology. Kasi ito po ang isang magpapagaang ng suliranin ng kalungkutan o kakulangan ng komunikasyon o yung pananabik nyo sa isa't isa. Kasi po, yung kalungkutan, kaya ako palaging inuulit-ulit yung pong kaninang sinabi ni Tony na ito ang mga iba pang problema like di pagkakaunawaan, pagkakalayo ng loob. Nag-uugat yan sa kalungkutan. Kawalan ng komunikasyon. Yes, kalungkutan, kawalan ng komunikasyon. So, definitely, itong mga teknolohiya na to, Tony, ito ang magpapalapit sa inyo kahit magkalayo kayo. Tama. And tama po, hindi po naman lahat ng ating OFW malaki kaagad ang kinikita. At yan nga po, minsan pwersado ang mga pamilyan sobrang magtipid. Kaya yung iba sa atin siguro magtatanong, paano po kung wala kaming computer sa bahay? Paano po kung sa probinsya kami nakatira, wala kaming internet, sa kabilang bayan pa po ang computer or internet shop? Tony, talagang malaking suliranin yan. Pero ako po, bilang life coach, maliit na sakripisyo sa budget ang pumunta at least once a week sa bayan para makapag-internet. Pagpalagay natin ang isang 30 minutes is 15 or 20 pesos. That 20 pesos once a week can mean a lot dun sa ating kababayan na nananabik sa pamilya niya. Tama. Pasadahan ko lang ng konti, Tony, yes, yung ating tungkol sa problema ng mismong OFW na mananalayo. Okay. Gusto ko lang na, kumbaga, mabigyan ng stress, or ma-exemplify or emphasis na ang OFW nating kababayan na nalalayo sa kanyang pamilya, ang daming sakripisyo. Alam na natin yan. Yes. Hindi naman sa kinokonsensya natin yung mga pamilya. Pero, kaya ako malapit sa puso ko ang OFW, napakahirap na sakripisyo ang ginagawa nila. Kasi hindi lang yung malayo ka sa pamilya mo yung makisama ka sa ibang kultura. Yeah. Pag yung sinasabi nating adjustment sa sitwasyon, oo, nag-a-adjust ang pamilya dito dahil nawalan sila ng tatay, nanay, kuya, ate, or anak. Pero imaginein nyo po, yung ikaw ang malayo, at ang nandun lang is kapwa mo Pilipino na hindi mo masyadong, let's say, ka-close. Tama. Tapos mag-a-adjust ka sa kultura na ngayon mo lang makikita dahil nasanay ka, lumaki ka sa Pilipinas. Napakamalaki pong impact nun sa pagkatao natin. Ang laki ng impact niyan sa kalungkutan din nung taong nalalayo sa kanyang pamilya. Bukod dun, highlight ko rin yung maliliit na bagay. Mag-a-adjust din po sila sa pagkain. Klima. Let's say po na-assign po sila sa ating tinatawag na United Arab Emirates, 'di ba? O UAE. Napakatindi po ng tag-init diyan, pero napakatindi rin ng taglamig. Yun pa lang po, that adds to the stress. Tama. Malaking stress po yan dun sa ating kamag-anak na nalayo sa atin. So, bakit ko po ito sinasabi? Alam na natin, pero siguro po para yung pong naiiwan dito sa Pilipinas, maintindihan nyo yung sakripisyo. Na hindi lang silang naiwan dito ang nalulungkot or nag-a-adjust. Yes, kaya po pag pinadalan po tayo ng pera, ano po ba naman yung mag-alat tayo ng 80 pesos a month? Para, pag isama na natin yung pamasahe, papuntang kahit 200 pesos a month. Once a week, makausap man lamang tayo o may mabasa man lamang na email galing sa atin para lang maibsan yung kalungkutan nila. So, yun po ang isang paraan para po natin maibsan yung kalungkutan ng bawat isa, nung pamilya at nung nalayo sa ating OFW. At magre-resulta yun, Coach, nung hindi pagkasira ng family. Kasi ang dami kong kakilala, Coach, na in good faith yung pag-alis. First 2-3 months hanggang 1 year, yung communication is nandun. But along the way,
naiiba yung sitwasyon. Samantalang siguro kung naipagpatuloy lang yung komunikasyon, hindi siguro nasira, hindi natukso yung naiwan or hindi nakagawa na. So napaka-importante ng komunikasyon. Yes, Tony. Napaka-importante ng komunikasyon kasi yung kabit-kabit na problema na pananabik, naiibsan yung pananabik eh. Kasi gaya nga ng sinasabi ng maraming nag-a-advise, pag ikaw ay nagpaplanong magtrabaho sa ibang bansa, dapat matatag ang support system mo. Let's say, pupunta ka ng Dubai, kahit papano dapat merong kasanang pinsan, maaari kapatid, yung immediate family. Kung wala talaga, kahit papano kaibigan. Kasi kung ikaw ay nalulungkot na at hindi magkaibang time zone nyo definitely kailangan mo ng taong kahit papano makakausap. Pero kung yung mga pamilya mo naman o kamag-anak mong naiwan dito is very proactive sa pag-communicate sa'yo, text, email, kung ano-ano pa, sa palagay ko, maiibsan yung ganung problema na nananabik. And at the same time, yung mga pamilyang naiwan dito, ganun din. Kasi pareho naman silang nananabik sa isa't isa. Yes. So, palaging may solusyon. Kung nalulungkot ka, may paraan para maibsan yung kalungkutan mo. Yun yung sana maisip natin. And kasi nga, naipaalam natin na honey or ate or nanay, wag muna kayo mag-expect ng call ko kasi busy ako. Yes. So, kumbaga nai-inform lang sila para hindi sila nanghuhula dito. Ano kayang nangyari na? Bakit hindi nakakatawag? So, ganun ka-importante yung communication, coach. Sa lahat naman po ng relasyon, kahit ngayon nandito tayo, di ba? Pareho tayong nandito, let's say, sa Metro Manila. Ang sinasabi, para magkasundo kayo mag-asawa, mag-ina, magkapatid, dapat na pag-uusapan nyo lahat. So, tamang-tama yung sinabi mo, Tony, yung simple lang na mamaya na ako tatawag. Kasi yung iba dito, pag hindi lang na-text ka agad, para bang, may ginagawa ka na siguro, may kinakasama ka na siguro iba dyan sa Hong Kong. Yes. So, yun din ang kumbaga, magpapakalma sa ating pag-iisip o magbibigay sa atin ng peace of mind. Exactly. Coach, another thing na gusto kong isama natin doon sa ating kwentuhan ngayon, nakakabalita tayo na nagiging successful. Talaga, kumbaga, umaasenso talaga sila, gumaganda yung buhay, pero bakit merong hindi? Bakit merong nabibigo? Samantalang pwedeng baka nga mas maganda pa yung offer, baka mas maganda pa yung trabaho niya. Pero bakit may mga nabibigo tayong OFW, hindi makaipon, pagbalik dito naghihirap na. Samantalang bakit naman merong nagtatagumpay? Yes, napakagandang tanong, Tony, no? Unang-una, magpunta muna tayo dun mismo sa OFW. Yung nalayo sa atin. Yung nagpunta, let's say, sa Dubai, sa Hong Kong, sa Korea, o kung saan mang dako ng mundo na napunta ang ating kababayan. Alam mo kasi, kaya babalik ako sa kalungkutan, Tony. Ang punot dulo niyan is kalungkutan. Okay. Kasi, pag ikaw ay nalayo, magkakaroon ka ng iba-ibang diversion. So, kahit na sinasabi mo, bakit yung iba kumikita ng mas malaki, mas maganda posisyon, pero walang napupuntahan yung naiipon, yung kanyang pera, no? Unang-una dahil maaring nagkaroon ng bisyo doon. Pag sinabi natin bisyo, hindi lang pagsigarilyo, pag-inom or droga. Nandyan yung nagkaroon ka na lang ng ginawa mong diversion ang pagbili ng gadgets. Wala kang ginawa, kundi, sige, nalulungkot ako, nagtatrabaho naman ako pinaghihirapan ko to, nalayo ako sa pamilya ko. Ito talaga ang gusto-gusto kong TV. O naglabas lang ng bagong TV after 3 months. Yung let's say, ewan ko, mga uso ngayon, yung wala ng remote, yung para bang touchscreen or may sensor. Bibili ka na naman ng bago, hindi mo naman kailangan. Pwede rin ang nagiging diversion mo is labas kayo ng labas mga kababayan nating nandun, which is para bang wala na sa lugar ang pag-spend mo. Pangatlo is pwedeng ang naging diversion mo pagkain. So, yung mga ganyang bagay, ang mga posibleng rason bakit para bang walang kinahihinatnan yung pinaghihirapan niya. In the same manner, huwag naman natin lang isisi sa ating nalayong kababayan yung problema ng pag-iipon. Minsan naman, syempre tayo, ang gusto natin, ma-maximize ang dollars natin, riyad natin, or kung ano man ang currency, So, ang gusto natin, wag tayo ang humawak ng pera, ipapahawak natin kung sino ang naiwan nating kamag-anak dito. Nagkataong ang naiwan nating kamag-anak dito, hindi niya
talaga naiintindihan yung sakripisyong ginawa ng kanyang kamag-anak na nasa abroad. So, yung tendency na easy money, easy go, yun yung tinatawag nating one time, big time na parang akala ba natin tumatama tayo sa loto buwan-buwan pag nagpaparimit si kuya, si ate, si tatay, si nanay. So, hindi natin binabudget. So, parang ang feeling natin, unended supply of money na, sige, may kailangan ng iPad ni Bunso, bibigla natin ng gadget. Kailangan nating mag-outing dahil summer, linggo-linggo nag-outing. Na hindi na nila inisip na ang katawan ng isang tao, ang kalusugan ay may hangganan. Na hindi porke ngayon ay umaani ka ng gantong kadaming remittance from your loved one from abroad, if forever nang gano'n ang status ng iyong buhay. So, doon naman na nagkakaroon ng problema sa disiplina, sa pagbabudget, or yung maturity mo kung paano mo hahawakan ng iyong pera. So, yun ang mga kalimitang rason. Kasi maraming rason, Tony. Pero yan ang kalimitang rason bakit nagkakaroon ng ganung problema na para bang kailangan mo mag-renew ng kontrata. Mamaya, Tony, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto ko sanang ang ating para bang final topic is paano ba natin masisigurong ma-maximize natin yung bawat kontrata ng ating OFW. Yes, sige, magandang ngayon na natin pag-usapan, Coach. Kasi ako, napakalapit sa puso ko to bilang life coach. Sana po ay hindi naman masamain ang ating mga OFW na tagapakinig na sa DZAR. Wala pong masama sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pero po, kung tatanungin nyo po yung to have a healthy family, ang pagkakalayo po talaga ay hindi talaga magiging isang bagay na magpapabuklod sa ating pamilya. Hindi ko naman sinasabing pag nagkalayo kayo, automatic masisira ang pamilya nyo. Pero hindi po ideal. Bumalik po tayo dun sa dynamics na kaya po tayo, ang pinakamagandang regalong binigay sa atin ng May Kapal, isang buhay natin. Pangalawa dun is yung ating mga mahal sa buhay. Kaya po tayo nabubuhay ay para sa ating mga mahal sa buhay. At kung hindi po natin sila palaging makakasama, para pong baliwala na rin ang ating buhay. Kaya po ako, ang advocacy ko is, yes, I understand na sa ngayon po, ang ating gobyerno ay hindi nakakapaggawa ng sapat na trabaho para sa lahat. At kung may trabaho man, hindi sapat yung kita para sa ating mag-anak. Tama po yun, kaya tayo'y ibang bansa. Pero, kailangan po, once na maisip nating ako po'y magiging OFW, bigyan natin ng parabang ultimatum para meron tayong disiplina. Meron bang napuntahan yung pinaghirapan natin na pera at the same time yung paghihirap na natin na nawalay tayo sa ating mga mahal sa buhay. So, isa-isahin ko po, ano po ang magagawa nating hakbang para hindi na maiwasan natin pabalik-balik tayo sa ibang bansa. Okay. Unang-una po, pag-iimpok. Okay. Very important savings po na mag-ipon tayo. So, ako po ang marirecommend ko, kung yung pong ating kababayan na OFW ang marunong sa pera, wag niya pong padala lahat ng pera dito sa kanyang kamag-anak. At kung maaari po, talagang kung sino man yung in charge, whether yung ating kababayan na OFW or yung kanyang misis or mister or nanay o tatay na naiwan dito sa Pilipinas. Whoever, yung trusted niya. Dapat po may list tayo ng ating expenses. At wag mawawala yung percentage na iiimpok mo sa bangko or kung ano mang investment ang gusto mong pag-investan. Diyan na yung stock market. Pero ito isa lang po marami pong attractive na investment ngayon. Pero kung hindi po tayo masyadong marunong, ito lang po ang tip natin sa ating mga kababayang OFW at sa kanilang pamilya. Wag na po natin masyadong i-risk. Wag na natin tahakin ang landas na hindi natin sigurado. Alam. Kung hindi tayo masyadong marunong sa stock market, hindi tayo masyadong marunong sa investment sa real estate, pag-aralan muna nating mabuti. So, ilagay muna ang pera sa bangko. Sa bangko muna. Okay. Ngayon, so, unang-una pag-iimpok, ang gusto ko lang pong i-highlight dyan, kung iniisip nyo na, Coach Chris, paano ko mag-iimpok? Yung pinapadala ko nga, kulang pa sa ating expenses ng ating buong mag-anak. Pag-aralan po natin talaga kung kulang. There's still a way. Tama ka, Tony. There is always a way. Kung pwede namang magtipid sa ibang bagay, let's say medyo magtipid sa pagkain sa labas, pagmomoling, gawin po natin. Kasi ano ba naman po yung ilimitahan natin yung konting luho natin sa katawan
kung ang iniisip natin in 5 years, hindi na babalik si daddy, hindi na babalik si mommy sa Hong Kong, sa Singapore, o kung saan man. So in short, Coach, parang you were saying na hindi ibig sabihin na may oportunidad. Kumbaga, ako'y magtatrabaho 5 years lang, kumbaga, or 10 years lang, o depende dun sa time frame na binigay mo. So dapat ganon. Hindi yung kasi yung iba doon na tumanda kumbaga. Yes, opo. Kasi po talaga pong napakalaking kawalan sa buong pamilya, hindi lang dun sa nalayo. Sa anak na mapagkaitan mo na nandun ka nung formative years niya. Yung presensya nung... oo. Kaya po, at para naman doon sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa at OFW, kayo rin po, sa pagmamahal nyo sa sarili nyo, gusto nyo po bang uugod-ugod na kayo at kailangan nyo pa rin pong mangibang bansa? Alam ko pong marami sa ating kababayan ay napopwersa. At alam ko po yung hirap nun. Kaya po ako very passionate sa pag-discuss nitong topic na to. Dahil kailangan po may hangganan ang ating pagiging OFW. Tama. Walang masama. Uulitin ko po, baka kasi po ako mamisquote Saludo po ako. Talaga pong tinatrato kong tunay na bayani, makabagong bayani ang OFW. Pero dapat po may hangganan. Hindi po dapat buong buhay nyo nasa ibang bansa kayo. I agree. Opo. Pangalawa naman po, Tony, pagpundar. Pagpupundar. Ang pinaka-necessity sa atin, para po sa OFW at sa kanilang pamilya, kung magpupundar na lang din po kayo, ang unahin nyo bahay. Hindi kotse, Alam ko po ang convenience. Napakahirap po mag-bus. Napakahirap mag-MRT. Wala naman po tayo sa Singapore na napakaganda ng train system doon. Pero po, alam nyo po kasi, ang bahay, basta meron ka na, kahit na sabihin mong medyo gipit ka sa pangkain mo, gipit ka sa pagpapaaral sa iyong mga anak, kahit papano, buklod-buklod kayo doon may kalimit, lalo na kung very strong yung foundation ng bahay mo, hindi naman na nasa coastline or na mababaha, at ito po'y mapapamana nyo po talaga for the generations to come. So, bahay ang unahing ipundar ko. Bahay ang unahin yung ipundar po. Pangalawa po siguro, kung meron naman talagang marunong magnegosyo, pwede rin naman pong medyo ibahin ang diskarte, para may makatulong ka agad dito sa Pilipinas habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Let's say, meron ka talagang katiwa-tiwalang pinsan na marunong mag-drive ng tricycle, marunong mag-drive ng jeep, pwede din po yun. Diba? Yung para makatulong po. Tama. Or pwede pong kung ang inyo pong pamilya ay nasa isang agricultural area na province, pwede pong bumili ng maliit na lupain para makapag-start na ng sariling negosyo. Yes. Maliit na sari-sari store, karinderya, bookstore, or kung ano man, yung mga school supplies. Yan po ang mabebenta sa probinsya. Yung karinderya naman at sari-sari store dito sa Manila. Yes. O, kahit paludan lang, yung makatulong lang ba sa may pananghalian. Income. Kumbaga, may nadadagdag, hindi yung nakadepende lang dun sa padala ng kanilang mga OFW yung kapamilya. Opo. So, yan po ang ating susunod na tip, yung pagpupundar. Okay. Pangatlo, which is, again, I'm very passionate about, edukasyon. So, kung ang ating pong kababayan na OFW, siya po ang nakatoka na magpaaral sa kanyang mga nakakabatang kapatid, talaga pong bigyan natin ng budget yung pag-aaral at yun naman pong mga pinag-aaral. Ako na po ang nakikiusap sa inyo. Mag-aral po kayong mabuti. Kasi po, yan po kayo po ang makakatulong sa pamilya eventually para rin po hindi na malayo sa inyo yung mahal nyo sa buhay. Tama. Kasi po ang pag-aaral, yan po ang sandata natin para mas mawaksi ang walang paghihirap. Makakaagaw sa atin yan. Isa pang magandang pamana yan, Tony. At huling-huli po is pagtutulungan. Tayo po kasing mga nasa miyembro ng OFW Family Dynamics, lahat po tayo may partisipasyon dyan. So, kung nawalay po si nanay dahil kailangan niyang pumunta sa Hong Kong or Singapore para tayo po'y makapagtrabaho, yung pong naiwan, let's say si tatay, dapat pong matuto ng magluto, magpatakbo ng bahay, at the same time si kuya, si ate, tulungan si tatay para tayo naman ang gumabay na parang nanay na rin sa ating mga nakakabatang kapatid. At the same time, magtulungan sa disiplina sa pag-iimpok, pagpupundar, at pagpupursige na yung ating mga nakakabatang kamag-anak
ay mag-aral ng mabuti para makakakuha ng magandang trabaho dito sa ating bansa. At eventually, in 10 years time, in 15 years time, hindi nyo na po kailangan bumalik. So siguro, Coach, in addition to that, maganda siguro na ngayon lang sila nag-uusap yung family na kumbaga, kung ano man yung plano nung aalis at nung ay alam din ng mga may iwan para anak, magtulungan tayo, mahirap naman na si daddy ay bibilang ng pagkarami-raming taon do sa target natin, let's say 5 to 7 years ay may bahay na tayo, nakapag-aral na, para at least silang naiwan dito ay alam din nila, kumbaga naglalakad sila dun sa isang direction, Coach. Kumbaga, hindi lang si nanay at si tatay ang nakakaalam ng plano, maganda siguro na the whole family ay alam din para alam din ng bata kung anak, bawasan muna natin na kasi meron tayong target. Kasi kung si nanay at si tatay lang yung nakakaalam ng kanilang plano, baka mahirapan tayo, baka may mga adjustment tayong dapat gawin doon sa mga anak, hindi nila agad na maunawaan yon. Tama, Tony. Napakaganda ng sinabi mo kasi kung lalo na't medyo bata or teenager pa lang ang ating maiiwang anak, parang hindi niya pa maiintindihan yun kasi syempre napakamura pa ng pag-iisip niya para basta responsibilidad. Pero kung ang isang pamilya ay nagkakaisa at alam ang plano na si nanay, si tatay or si kuya, si ate hanggang 10 taon lang, siguro magtutulong-tulungan talaga sila. May kumbaga meron silang deadline sa isa't isa. Tama. Oo. Tama yun, Tony. At siguro po wag lang masanay na especially yung mga pamilya ng seaman kasi medyo malalaki yung kanilang allotment na tinatanggap So wag lang hong masanay kung may oportunidad na kumita ay gawin. Kumbaga, wag lang masanay na iniintay lang yung petsa ng dating ng allotment. Baka may oportunidad po na kumita kayo. Tulungan nyo sila. Baka yung 5 years na target nyo, mabawasan natin ng 1 taon kung kayo ding naiiwan dito. Naku, mas magandang balita yan. Kikita rin. Diba? Wag lang yung, nag-iintay ng padala. Oo, yung very dependent. Tama ka, Tony. Siguro, yun din ang isang maiiwan nating mensahe para sa ating mga kababayan na naiiwan ng mga OFW nilang kamag-anak, na siguro kung makakaisip din tayo ng paraan na alam nating talagang makakatulong. Kasi, syempre, meron dyan na magnenegosyo, baka hindi naman nila alam. Pero kung meron tayong alam na sideline or maliit na pagkakakitaan na alam nating makakatulong kahit pangtawid lang ng lunch. Napakalaking bagay nun. Kasi pag minultiply mo yun 30 days in a month, malaking savings na rin. Totoo yan. Anyway, Coach, alam natin na 45 minutes or even an hour is not enough to discuss all these things. Pero gusto ko rin ipaalam sa kanilang lahat. Ano ba yung mga services na pwede mong maitulong sa kanila, sa kanilang company before we totally wind up this afternoon? Una po, yung malapit sa puso kong mga OFW nating kababayan or kahit yung mga pamilya nila, ako po ay nag-o-offer ng aking life coaching services. Kung kayo po ay nalulungkot o may problema na sa pamilya dahil sa pagkakalayo nyo, bigay ko na lang po yung aking website. Yes. You can visit my website www.practicalcoachingbycristan.com. Pwede nyo rin po akong i-email sa practicalcoachingbycristan.com. Sorry po, that's info@practicalcoachingbycristan.com or practicalcoachingbycristan@yahoo.com. Pwede nyo rin po akong tawagan sa 404-5885. Landline po yan. Sa cellphone naman po, that's 0918-945-0735. Nasabi nyo po, kasamang Tony, na kung ano naman po ang ma-offer natin para sa ating mga companies. Ako po ay naggagawa ng salesmanship seminar, leadership seminar para po sa mga business owners, executives, managers, supervisors. At po para po dun sa buong opisina or sa lahat ng empleyado, gumagawa rin po ako ng motivational or inspirational speaking. So, yun po ang ating mga serbisyong na i-offer sa ating kababayan. Puntahan nyo lang po yung website ni Coach at madali na, kumbaga malalaman nyo na ano ba yung mga pupwedeng maitulong ni Coach sa inyo. Lastly, Tony, kung pwede ko lang sila ma-invite, if you can like my Facebook fan page, sa search button po ng Facebook, Practical Coaching by Cristan.
bakit ko po kayo iniimbitahan? Everyday po ay post motivational, inspirational quotes na baka sakaling makatulong po sa pinagdadaanan nyo sa araw-araw. Ang laking bagay nun, Coach, na kumbaga nakapagpabago ka ng isang kaisipan na nalalabuan or totally nakatulong ka, o 'di ba? Parang very rewarding on your part. Tama po yan. Kumbaga hindi ka man direktang pinasalamatan in return, pero alam mo na nakatulong ka, 'di ba? That's something. Opo. Para bang advocacy ko na po yan. And mabuhay ka, Coach, at you, magpatuloy ka na maging instrumento ng ating mga kababayan. Salamat, Tony. Tony, pwede ko bang batiin ang aking mother ng advance Happy Mother's Day? So, kay Mother Gloria Crespotan, Mommy, I love you and hope you're listening. All right. So, sabi nga ho natin, kulang yung ating oras, pero ganun ho talaga, kailangan nating mag-end. Pero this is just a temporary goodbye. Hopefully, kung hindi man dito sa ibang dito sa program na ito, dun sa iba pang mga programs ay maging guest natin si Coach Chris. At sana kayong lahat ay, I'm sure meron kayong napulot dun sa aming na-share po sa inyo this afternoon. So, 4:00 na, Coach. Maraming salamat. Maraming salamat, Tony. Maraming salamat again sa DZAR at sa lahat ng listeners. Mabuhay po kayo lahat. Ayan. Ang website, ang email, lahat na ho, ang telepono ay nandyan lang ho. Pwede ho nyong mga department head na gusto nyong mag-team building. Sabi ko nga ho sa inyo, mag-iiba yung pananaw ng inyong mga empleyado. Kung medyo may mga hindi pagkakaintindihan after the team building, na-experience ho namin yun na parang talagang ibang klase ho yung nagiging effect sa mga manggagawa after the team building. Okay, ang ating quote of the day na iiwan po sa inyo ngayong hapon. OFW Quote of the Day. If you want to achieve excellence, you can get there today. As of this second, quit doing less than excellent work. With that, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, this is just a temporary goodbye. Since Tuesday pa lang tayo, so meron pa tayong isang araw for this week. Coach Christian, thank you again for your time. Thank you very much. Salamat po kayong mga nanood po sa amin, kayong mga nakinig sa radyo. Maraming salamat hanggang sa susunod.